Hugasan na mabuti yung ating baboy para bago natin i-marinate, malinis na ito. Pag okay na po yung ating pang marinade, kompleto na, nailagay na natin lahat ng ating mga herbs and spices, pwede na natin ilagay yung ating malinis na tiempo cut na baboy. Please po, pa-support naman po ang ating very simple and humble channel. I use my bare hand na po para mahalo natin at mag-corporate na maayos yung ating mga herbs and spices dito sa ating pork liempo. Iwanan lang natin siya for about 20 to 30 minutes or depende po sa inyo kung gaano katagal. After mag-switch off ng ating timer, so makikita nyo, nagbumuka na siya. Mas madali na itong mabuksan at ma-separate natin yung other bulb doon sa laman ng ating tahong. So ganito lang natin, isa-separate lang natin. Iwanan natin yung laman doon sa other bulb. Pagka natapos na natin yung batch ng pagtatanggal natin ng extra shell dito sa ating steamed tahong, pwede na natin siya ilipat dito sa ating tray habang gumagawa tayo ng kanyang bechamel sauce. Yun yung pang-toppings natin na parang artificial cheese. I-garnish din natin siya ng cheese powder or ng parmesan or any kind of cheese na gusto ninyong i-add. So mga dad, pwede tayong gumamit ng butter kung marami tayong budget, pero pwede rin tayong mag-replace ng margarine kung gusto natin na medyo makatipid at mas makamura. Pwede tayong mag-add ng roasted garlic para hindi na tayo mahirapang mag-mince pa ng fresh garlic. So maglalagay lang ako ng mga 2 tablespoon ng ating all-purpose flour para sa ating bechamel. So this time, para mas creamier, mag-a-add lang ako ng powder milk para mas milkier at mas creamier. So mag-add ako ng black pepper powder and then ng salt. Mag-add na rin ako ng kaunti. Kaya siya magiging bechamel sauce dahil dyan sa nutmeg. So para mas maging thicker siya, mag-add tayo ng parmesan cheese. Ito para naka-powder form na siya. I-add na lang natin to. Ito ganito lang naman yung gusto nating ma-achieve na consistency at texture ng ating bechamel. Then, pang garnish, pwede tayo maglagay ng chopped parsley or dill. Sasabay natin yung ating liempo para hindi sayang sa kuryente. Ito na yung after natin ma-marinate. All set na tong ating pork liempo, pwede na natin tong ilagay. So pagka nakita natin na grilled and roasted na yung ibabaw, pwede rin natin bilingin para mas proportion yung cooking. Pinagpalit-palit ko lang pati yung ating baked tahong. So yeah, may remaining 3 minutes pa tayo since na-bake na to thoroughly yung ating tahong. Look at that, very wonderful, very nice yung kanyang result. Ito naman, ilalagay na natin siya sa pinaka-babaw. So palitin lang natin para hindi to ma-overcook or ma-burn.